Okay. Before you end your presentation, doon sa kausap mo, lagi mo siyang bibigyan ng idea na madali. Lagi mo siyang bibigyan ng idea na hindi na siya nagtatrabaho, hindi na siya nag-work, at yung system ni Uno ang nag-work para sa kanya. Kaya nga sinasabi natin sa kanya, hindi mo nakilala to, di ba? Kailangan mo sabihin yun eh, hindi mo nakilala to, di ba? Pag sumagot siya, oo, hindi ko nakilala. At ko tanong, sino kumikita? Ikaw. Next question nga sabi ko sa'yo, you have to ask her, ano? Ganda? Magandang maganda o magandang maganda? Maganda. So join ka na o join ka na? Kailangan mo, kill mo na agad yun. Close. Ito yung kulang sa atin. Closing the deal. Closing the deal. Kaya dito papasok yung ABC rule. Ano? Let's go. Let's do it. Tapos mamaya may kakalimbang. Ding, 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 ding. Oh, yan mo, sumali na siya. You always have to ask help from other. Okay? So, pag nag-A, yung nag-A sa'yo, hindi po pwede siyang mag-closing. Ikaw, yung nag-invite ang closing. Ano, ma'am? Kasi siya yung nagtiwala. Kaya sumama siya sa'yo eh. So, may tiwala siya sa'yo actually. Kung saan yung tiwala niya, dun yung tiwala din niya na mag-join siya. Kailangan dun bababa yun. Dun babagsak yun na, okay, mag-join ako sa'yo kasi may tiwala ako sa'yo. So, next move you need to do is, okay, halika na, gawin na natin to. So, mangyayari sabihin niya, pagsipa ko muna, tanungin ko muna asawa ko, check ko muna kasi malaking pera yan eh. Okay, stop mo kagad, stop mo kagad. Ito bibigyan mo ka idea. Ma'am, matanong nga kita. Kung sakaling sumakit ang ngipin mo, kanino ka lalapit? Sa dentista or sa isang karpentero? Siyempre tatawa yun. Palagi na lang lumapit sa karpentero. Ano sabihin ng karpentero sa'yo na masakit ang ngipin mo? Masuhin mo lang yun, paayos mo lang yan, wala na yan. Ano yung point dun? Ang niyalapitan nating tao ay hindi naman alam si Uno. Ang alam niya is networking si Uno, scam yan. Hindi naman niya alam, kahit address niya, hindi niya alam eh. Kahit website niya, hindi niya alam eh. So, anong point uli? Ang natatanungin mo lang na tungkol kay Uno, kung maganda si Uno, ay dapat yung taga-Uno at may resulta sa Uno. Kami yun. Ito pa, dagdagan mo yung second na benefit naman sa kanya. Mama, alam mo, bakit ko sinasabi sa iyo ito? Bakit ko sinasabi? Okay? Pwede bang mag-promise kami, promise ka one thing to me bago ka umalis dito. Wala kang ikikwento kahit kanino tungkol kay Uno. Okay lang ba sa'yo? Hintayin mo sumagot ng yes o yes. Okay. Okay. Wala naman okay. Alam mo, bakit? Sabihin mo sa kanya. Bakit? Kasi simple yun. Yung sinabi ko nga yung carpentero story sa'yo. Plus, ito pa. Plus, di ba, positioning to? Ano yung sabihin ng positioning? Possible kasi, pag nakwento mo sa kaibigan to, negosyo to, nagustuhan niya. Tulad mo, nagustuhan nyo. Inunahan ka niya. Na-position siya dito. Ikaw, nandito na. So, imbis na downline mo siya, downline ka na niya. With that, naiintindihan na niya agad. Na may positioning, na una-unahan, na nagkakaroon ng idea na kailangan ko position sa sarili ko. So, ma'am, pinoprotektahan na kita kasi daming beses na nangyari dito sa grupo namin yan. Na may nakauna, supposed to be siya ang una. So, sayang naman. Kasi yung lalapitan mo, kaibigan mo rin yun. Pero maniwala ka sa hindi, ma'am. Hindi ka mag-join ngayon, may invite ka ulit. Masaklap nun, yung nag-invite sa'yo, kakilala mo na. Yung masaklap nun, yung nag-invite sa'yo, yun yung supposed to be invite mo. Kaso hindi ka nag-join. Nag-join yung mga kaibigan mo. Sabi ko nga sa'yo, maniwala ka sa hindi. Kasi yung katabi namin ngayon, pang-apat na beses na invite eh. Ating pang-apat na beses na invite, iba-ibang tao nag-invite. Ang masaklap nun, yung huling nag-invite sa kanya, supposed to be yung dapat prospect niya. Yung dapat prospect niya doon sa apat. Doon sa apat na tao. No. Yun yung sabi ko sa'yo, ma'am. Kung ayaw mo, may tutuloy pa rin. Bakit? Kahit hindi ka mag-join ngayon, tuloy pa rin kami. Nag-i-invite pa rin kami. So sabi ko nga sa iyo eh, kung ayaw mag-join ngayon, may invite ka uli. Tulad niya, 4 na beses na siya invite.
Maganda nun, nag-join na siya ngayon. Kasi ayaw niya magsisi. Ayaw niya dumating yung paano magsisi siya. Now, lastly, ang punto nito yung selling point mo. Ang selling point mo, ano, dapat alamin mo kung ano background niya. Kung OFW ang background niya, ang selling point ng pamilya. May anak, magulang, binamahal niya sa buhay, hanggang kailan pa ba siya dito? Always ask the question, hanggang kailan ka pa ba dito? Hanggang kailan ka pa ba dito? Diba? Hindi mo ba namimiss asawa mo? Hindi mo namimiss anak mo? In particular, anak. Yung anak, hindi talaga matitiis. Selling point na kapit. Na imagine mo, tututuloy dito sa lang gagawin mo. Tulungan tayo dito. Di ba? Pag marami ka ng pera, nandito ka ba? Wala na eh. Di ba? Pag may 1 million itong yan, gagawin mo, nandito ka ba? Wala na. Uwi ka na, di ba? Uwi ka na. Ano pala eh. Pera lang pala sa iyo ang kailangan mo para kumita at para umuwi at makasama mo anak mo. Ito pa, mga ganda. Magagawa mo si Uno kahit nasa Pilipinas ka. Ito tanong, magagawa mo ba ang trabaho mo kahit nasa Pilipinas ka? Nandito ka lang forever eh. Maniwala ka hindi. Kaya nga hindi mo masabi kung hanggang kailan ka dito eh. Now, those guys, those things, what I talk to you, right, are plain selling point for OFW. Now, if in case na professional siya or whatever, pero itong gusto kong tuturo ko sa inyo, taga Hong Kong, Macau ka rin naman. Or sa abroad ka. I-market mo muna yung OFW kasi doon ka muna basic na nag-start eh. Kasi OFW ka rin. Yung muna, market muna natin. Para hindi ka mahirapan. Maging gamay ka muna doon sa larangan na yun. Nga lang, hindi lahat ng OFW ha. Hindi lahat ng OFW, yun ang selling point. Magulang, anak, whatever. Minsan kasi may nadadatnan ka single. Walang anak. Magtagal na rito. Ang selling point ng mga ganon, paano ka pag tumanda?